ayan, kumakain na naman ako kasi nga gutom ako. So for today's vlog, nasa ano na tayo? Day 4, day 5. Day 5 and hindi na siya dapat misting. Pero kasi kailangan ko pang gawin yung prior commitments ko bago ko makalimutan. Tsaka ako maglalagay ng nutrient solution. Kasi day 5 dapat naka 100% nutrient solution na siya. Bottom watering at hindi na siya dapat misting. Pero gagawin ko siya mamayang hapon kasi nga kailangan ko ayusin ang YouTube ko na nakaschedule, yung Facebook, yung Instagram na nakaschedule at kailangan ko ding i-arrange or tingnan kung anong kaya kong i-upload pa sa TikTok kasi may 7 uploads ako na nakaschedule prior. Pero nakalimutan ko pag na-upload mo na sa TikTok, hindi mo na siya ma-edit yung captions. So, at hindi ko muna siya change ba? Wait. Parang change naman yung date. Tingnan ko nga. So, ayun guys, natingnan ko nga and hindi nga talaga siya pwedeng i-reschedule yung videos once na-schedule mo na. Yun yung downside ni TikTok. Kaya, kailangan ko siyang hintayin na ma-upload by 12 noon, i-download ko siya, tapos i-delete ko. And i-reschedule ko na naman siya. Kasi nga, no choice ako. First 7 videos yon na content. So, magulo talaga siya kasi kailangan kong tingnan mabuti if I put the right captions, the right title, and yun ba yung tugma na maa-upload or mag-a-update sa social media ko, which is IG and Facebook. And tsaka yun yung mapopost sa YouTube ko. Kaya sobrang stress and kaya hindi ko na talaga muna ginalaw yung second channel ko na mag-i-schedule ako kasi it needs to be right. Ayoko ng ganitong buhay. Gusto ko smooth lahat. So, ayan, sana magsilbing lesson ito if you're planning to post something on TikTok. Ang kaibahan naman ni IG at Facebook kasi si Meta sa Meta Studio lang tayo nagpo-post para sabay sila ma-post sa Instagram at sa YouTube. Sa Instagram at Facebook page. Yung kapag in-upload mo yung parang random videos, pwede mo siyang ma-edit, pwede mo siyang ma-reschedule anytime. Kaya, yung pinaka-critical lang talaga is yung TikTok. At saka even yung YouTube, pwede mo yung ilagay, iset mo lang yung right day or kahit random day lang na kahit malayo pa, okay lang siya kasi pwede mo naman siyang i-schedule. At ito naman sa video na to, dito magmi-mix na ako ng nutrient solution kasi natapos ko na medyo majority sa mga kailangan kong tapusin. So, kailangan stock yung water na gagawin ko kasi chlorinated yung tubig namin. Hindi siya fresh na puso. So, yung stock na water, meron kaming stock na water. So, yan yung mga gagamitin ko for nutrient solution. So, ayan. 1 liter is equivalent to 1.5 ml. And, ito guys, talagang bobo talaga ako pagdating sa ganito. So, ayan, iniisip ko, my God, nakalimutan ko ilang liter na ba yung nalagay ko. Kasi 500 ml lang yung kaya ng lagayan ko. So, ayan, no choice si auntie, balik na naman ulit, tapos takal na naman ulit ng 500 ml per cup. Ayan, so I don't know, isa't kalahating bobo talaga ako pagdating sa mga ganyan. Makakalimutin ako sa small details, guys. Utak isda ako, 3 seconds lang talagang kaya niya. So, ayan, after ko siya inulit, natapos din. At dito sa part na to, kukunin ko na yung nut sole na kailangan natin. At dito, naging bobo din ako, guys. Talagang bobo ako. So, ipapakita ko sa iyo, yan yung cup. Kaya lang, akala ko, may 5 ml dyan. 3 ml. 3 ml, 6 ml, akala ko ganun. Kaya lang, hindi pala. Hindi ko makita yung syringe ko na 1 ml. Kaya ayan.
no choice ako. Kailangan kong ulit. Isip ng paraan. Paano ko ba? Kasi kailangan siya equal eh. So, ito na yung nutsole ko. And I'm not sure if effective pa ito guys. Kasi nakastuck na yan eh. Stuck na yan. Tapos ayan, meron siyang, we call it lamog. Lawog? I don't know. Meron siyang, yan, tinatapon ko. Kasi may parang, siya. Basta, hindi ko na maano. Tapos, dito guys, nagkamali ako guys. Sobrang daming nalagay ko. Ayan, di ba? Kitang-kita sa video. Sobrang dami. Dapat nasa lang yan, above ng konti sa 5. Kasi dapat 6 ml. Yung gagamitin ko. Ayan. So, ayan, sa second one, yan yung ikadalawang solution, which is solution B, yung clear. Tapos, tingnan nyo kung ang difference, kung gaano kadami yung nalagay. See, ang konti lang. Yung unang nalagay ko, sobrang dami. Hindi siya pwedeng yung isa marami, yung isa konti. Kasi kapag in-adjust ko siya sa unang lagay, maglalagay na naman ako ng maraming tubig, which is almost 2 liters again. Kasi naging times 3 ko na siya. Times 2 ko na. Kaya yung nagawa ko, tinapon ko na lang kasi hindi siya pwede. Sobrang dami din. Baka hindi pa nga ako sure kung baka magkaka-nutrient deficiency ako. Kasi nga matagal nang stuck ang nutsole ko dito sa bahay. Kaya yan, parang napikon na talaga ako. Tinapon ko ulit. Tapos nag-mix. So, bago ko tinapon, chinek ko ang ppm niya. Actually, okay lang siya. Nasa 1.11. So, tama lang yung ppm niya. Kaya lang, pagdating dun sa kabila na sa acidity, pH level niya, sobrang taas talaga. Nasa 8 yung pH level niya, which is hindi siya pwede, sobrang acid. Mamamatay yung tanim or magkakaproblema. So, kailangan ko siya itapon. Yan yung pang pH level ko na measuring device. Kasi kailangan mo talaga siya i-measure to see the acidity kung pwede pa. Wala na akong pH down at pH up. Kailangan ko nga ulit bumili para naman madali yung pag-adjust ko sa pH level niya. So, ito na yung pang third na ulit ko. Kasi nga, diba, yung una, nakalimutan ko yung ilang ml na. Ayan. Tinest ko sa ppm niya. Okay talaga yung mixture niya sa ppm. Nasa 1-2 lang kasi maximum yung pechay at kangkong. Kailangan siya within 1-2, 600 to 1-2. Yung akin is nasa 1,100 lang siya. So, sobrang okay siya sa tanim. Kaya lang, yung acidity niya is medyo mild lang. 6.6. Dapat nasa 6.5 siya. Ayaw niyang bumaba. Bumaba lang siya ng 0.5. Naging 6.55. Kaya, sabi ko na lang, nilagyan ko ng tubig kasi nga sabi nila kapag mataas ang pH level, lagyan mo lang ng maraming tubig. Hindi talaga. Ayaw niyang mabumaba. Kasi medyo, kasi I think siguro stuck nga kasi yung nagamit ko na nutsole. Pero anyways, mag-order ako kapag nakasuccessful ako ng isa. Ayan, wala talaga. Leggy yung pechay ko. So, ayan, chinek ko, talagang bumaba siya, pero 6.55. Dapat naka 6.5 lang siya. Pero, sabi ko, okay na yan, wala na, baka, hindi na yan, magi-yellow yung pechay. So, kita nyo, inulit ko pa talaga. Yung ppm niya talaga nag-i-stay siya sa regular niya. Na dapat talaga yung ppm na niya. 112 below talaga siya. So, okay talaga yung ppm niya. Kasi, yung unang tanim ko is 800 lang yung ppm. So, nag-risk ako na bahala na siguro, hindi okay na siguro ito. At least 0.5 lang naman yung acidity niya na mild. So,
ayan, sinimulan ko nang ilagay siya sa aking mahiwagang lagayan. Hindi talaga nag-germinate lahat ng kangkong. Yung seedling talaga na nabili ko this time is hindi maganda. Pero next third batch attempt ko is itatry ko yung una kong nabili kasi 100% yun nag-germinate. So ayan, nilagyan ko kasi na medyo hollow sa gitna. So dyan ko pinupur yung tubig. And make sure ko talaga na kayang i-absorb pataas. Kasi nga ano yan, horticulture foam naman. So minake sure ko talaga na kayang abutin ng roots yung nutrient solution. Kasi nga hindi na ako magmi-misting anong tawag doon? Naka bottom watering na lang siya. So minimake sure ko lang talaga na kayang i-absorb ng roots niya kasi maliliit pa yung roots, hindi pa siya umabot hanggang baba. So kailangan siyang i-level up yung water konti. Ayan, so ilalagay ko na siya, naka-ready na. Hindi ko talaga malagyan ng background kasi may nag-chainsaw sa background music, sa background na sounds ko, kaya kailangan ko siyang i-mute. Ayan, nilalagay ko na siya. Tapos, yung problema ko sa lighting is, hindi siya even yung pagkaka-spread out ng light. Kaya, yung ibang pechay is talagang nagbe-bend patungo sa ilaw. Kasi hindi even yung distribution ng ilaw. Kulang kasi yung ilaw ko. Kaya, I'm planning to buy. Hindi ganyan kasi sobrang liit yung unang nabili ko. Kaya lang, maghahanap ako ng ganyang kulay kasi mahihirapan ako pag video kasi yung pink talaga naglalagay, may mga black lines talaga yung pink. So yan, kailangan kong yung tape niya, ganyan. Kailangan ko talaga siyang lagyan. Sobrang dami ng tape niyan. Talagang hindi umeffect yung double-sided. Nilagyan ko ng masking tape. And minsan talaga, nahuhulog. Okay, I hope you don't forget to subscribe to my channel. And let's watch our hydroponic journey together. And I hope to see you next vlog. Okay? Bye! We will start to eat clean foods now. Okay? Bye-bye!